Sadyang mahiwaga ang pag-ibig. Hindi mo alam kung kailan ka nito tatamaan. Wala ding pinipiling edad, kasarian o maging nasyonalidad. Kusa itong dumarating sa hindi natin inaasahang pangyayari. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nakikinig. Isa po ako sa mga matapat na tagapakinig ng inyong mga kwentong kababalaghan. Naaaliw at marami po akong napupulot na aral sa araw-araw na pakikinig sa mga karanasan ng mga taong nagpapadala sa inyo ng kwento. Kaya naman, sumubok po ako magpadala ng kwento. Hindi ko po ito sariling karanasan, kung hindi tungkol sa kaibigan at kumpare ng aking ama na si Mang Luistro. Ilang taon ang katandaan nito sa aking ama. Matalik silang magkaibigan at halos magkadikit na ang mga bituka. Taong 1985, naganap ang kwentong ito at nag-aaral pa ako sa elementarya noong isinalaysay sa akin ng tatay ko ang karanasan ng kanyang kaibigan. Ang totoo ay magkababata silang dalawa, kaso ay tumigil sa pag-aaral si Mang Luistro, kaya naiwan siya ni Tatay Delfina. Palabiro at palaging positibo sa buhay si Mang Luistro, kaya kahit mahirap ang buhay at tanging pangingisda ang kinabubuhay ng kanyang pamilya, ay hindi iyon naging hadlang upang makaraos siya sa pang-araw-araw. Nasa sekundarya na si Tatay Delfina at nasa elementarya pa lang si Mang Luistro, pero matinik na ito sa babae. Kilala nga itong kilabot at lapitin ng mga magaganda at sexing kababaihan. Hindi naman masyadong gwapo at malaki ang katawan noon ni Mang Luistro, pero malakas ang kanyang karisma. Pinag-uusapan siya sa paaralan na mukhang may tinatago siyang anting-anting sa mga kababaihan, kaya maraming humahanga sa kanya. Sumapit na nag-abot sa sekundarya silang dalawa at kahit ang babaeng balak ligawan ni Tatay Delfin na pinakamaganda sa kanilang klase, ay mas nahumaling pa kay Mang Luistro. Nawalan ng gana ang aking ama at inisip na lang niyang ipaubaya ito kay Mang Luistro. Subalit hindi naman ito natipuhan ang magandang kaklase. Nananatili ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa magbinata silang dalawa. Isang araw ipinagtapat ni Mang Luistro na meron siyang nililigawang dalaga na nakatira malapit sa tabi ng sapa. Kinilabutan si Tatay Delfin sapagkat may bali-balita noon sa baryo na San Emilio na may mga pamilya ng aswang na naninirahan malapit sa tabi ng sapa. Bukod pa doon ay may nadiskubre ang ilang residente na bangkay ng tao na ilang kilometro ang layo sa naturang sapa. Ayaw na sanang sumama ni Tatay Delfin kay Mang Luistro. Sinabihan niya ito na wag nang ituloy ang panliligaw sa dalagang nakatira malapit sa tabi ng sapa. Kinwestiyon pa niya ito na kung bakit sa dinami-rami naman ng babae sa paaralan ay doon pa niya napiling manligaw. Ganoon na lang ang pagyayabang ni Mang Luistro na maganda ang mukha at hugis ng katawan ng babae. Halos tumulo ang laway niya sa unang pagkakakita niya rito. Napahalakhak si Tatay Delfin at baka umiral na naman daw ang kalibugan at kamanyakan ni Mang Luistro, kaya nagustuhan nito ang babae. Umiling-iling si Mang Luistro at nabanggit niya na kakaiba si Imelda sa lahat ng mga babaeng nililigawan at binubola niya. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang saktan at ipagpalit sa ibang babae. Ayaw maniwala ni Tatay Delfin at iiling-iling na humarap sa kanyang kaibigan. Pinag-isipan niyang mabuti at tinimbang ang mga sinasabi nito. Ayaw naman niyang mapahamak ang kaibigan at kita niyang porsigido ito sa panliligaw sa babae na pupusuan nito, kaya minabuti na lang niyang samahan. Isang dapit hapon noon at may dala pang gitara si Mang Luistro, samantalang si Tatay Delfin ay nanigurado na nagdala ng ilawang gasera sapagkat nalalaman niyang malayo-layo ang kanilang lalakarin patungo sa may tabi ng sapa at posibleng gabihin sila sa daan. Hindi nga siya nagkamali sa kanyang palagay. Halos nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa may kalangitan nang makarating sila sa gawing tabi ng sapa. Merong nakatirik na bahay kubo at medyo maraming sanga ng puno ang nakatakip sa bubungan. Kinakabahan si Tatay Delfin lalo pat nakakarinig siya ng pagaspas at huni ng mga uwak. Gayon din ang iba't ibang klase ng kaluskos ng mga dahon sa bawat punong kahoy. Iyon bang nakakatakot na mga tunog na naririnig niya sa radyo
na sikat sa istasyon ng mga kababalaghan at katatakutan. Habang naglalakad sila patungo sa naturang kubo, ay bigla silang nakarinig ng mga kumakahul na aso sa di kalayuan. At iyon ang nagbadya kay Tatay Delfin upang mapayakap ng mahigpit kay Mang Luistro. Medyo nairita si Mang Luistro sa ipinapakita ng kanyang kaibigan, kaya mabilis niya itong itinulak at pabirong tinanong kung binabae ba ito. Sinapok siya ni Tatay Delfin at pagkatapos ay tumawa ng malakas, pero bigla siyang nagulat at napamura noong bumukas ang pinto ng kubo. May lumitaw na isang babaeng animoy diwata. Maitim at pinong kulot ang makapal na buhok, mistisa at mukhang Kastila. Mapula ang hugis ng pusong labi at matangkada. Nakasuot siya ng mahabang sayang kulay puti. Ngumiti siya at bumati kay Mang Luistro at kapansin-pansin na ang maliliit na hanay ng kanyang ngipin. Napakatamis ng ngiting ibinungad niya kay Mang Luistro na halos mamula ang buong mukha nito sa hiya at kilig na nararamdaman. Patakbong lumapit si Mang Luistro sa babae at kaagad niyang ipinakilala dito si Tatay Delfin bilang kanyang matalik na kaibigan. Magalang namang tumugon si Tatay Delfin kay Imelda at mukha namang maganda ang pagkakakilala niya rito. Pansin ni Tatay Delfin na mukhang mas bata si Imelda kumpara kay Mang Luistro. Napaisip siya sapagkat di iyon karaniwan sa kanyang kaibigan. Hindi kasi ito nanliligaw na malaki ang agwat ang kanyang edad. Kalimitan kapag hindi niya kaedad ay mas matanda sa kanya ng 1 hanggang 2 taon. Nagbago na pala ang tipo nito sa isang babae. Marahil ay naiiba nga si Imelda sa mga nililigawan niya. Kahit siya ay kamuntik na ring maakit at humanga sa kagandahan nito. Maya-maya ay inanyayahan ni Imelda ang magkaibigan na pumasok sa kanilang kubo upang maipakilala niya sa kanyang pamilya. Magiliw namang pumasok sa loob ang dalawa, subalit ganoon na lang ang lubos nilang pagtataka nang masamyo nila ang masangsang na amoy na para bang may nabubulok na karne. Luminga-linga sila sa paligid upang alamin kung saan nagmumula ang mabahong amoy. Tila napansin kaagad ni Imelda ang kanilang ginagawa. Kaya tinanong sila nito kung bakit parang meron silang hinahanap. Tumugon si Mang Luistro at tinanong kung saan nagmumula ang masangsang na amoy na nasa loob ng kabahayan. Napangiti si Imelda at nabanggit niya na merong pinapalambot na karne sa likod bahay. Nagluluto ang kanyang ina ng masarap na putahe para sa hapunan. Medyo puno pa rin ng kuryosidad ang magkaibigan kung anong klaseng karne iyon at talagang mabaho. Pero hindi na nila inusisa pa si Imelda nang biglang may pumasok sa may bandang kusina. Lumitaw ito sa kanilang harapan. Ipinakilala ni Imelda ang 3 bultong nakatayo at kaharap sa kanila. Iyon ay si Ginang Matilda, Ginoong Matyas at ang bunsong kapatid niyang si Sheila. Mapuputi ang kanyang pamilya at matatangkad, halatang may lahing banyaga. Nagbigay galang ang magkaibigan sa pagbati sa kanila, pero may napansing kakaiba si Tatay Delfin sa kanilang mga mata. Matatalim ang mga iyon at malilikot na parabang inoobserbahan nila ang mga kinikilos ng magkaibigan. Inisip na lang ni Tatay Delfin na baka na malikmata lamang siya at kung ano-anong iniisip niya, kaya naman nilihis na lang niya ang kanyang atensyon sa mga ito. Tahasan niyang tinanong si Imelda kung ilang taon na ito. Hindi niya inaasahang kaedad lamang pala niya ito. Sadyang mukha itong bata, kaya nangmisto lang mas may kabataan kay Mang Luistro. Lumipas ang ilang sandali ay tumutugtog na si Mang Luistro ng sikat na romantikong awitin noong kapanahunan nila bilang panghaharana kay Imelda. Hangang-hanga at kilig na kilig si Imelda habang pinakikinggan ang malamyos at malambing na tinig ni Mang Luistro na umaawit. Sa kanilang dalawa ni Tatay Delfin ay si Mang Luistro ang magaling na mang-aawit, habang si Tatay Delfin naman ay magaling sumayaw sapagkat malambot ang kanyang katawan. Matapos ang awitin ay pumalakpak si Imelda at nakita ng magkaibigan na pinuri at pinalakpakan ng pamilya si Mang Luistro. Kasunod nun ay inalok ni Ginang Matilda ang magkaibigan na mabuti pa ay doon na sila maghapunan at kung maaari
ay magpalipas na sila ng gabi sa kanilang bahay sapagkat medyo gumagabi na at delikado sa daan kung uuwi pa sila. Nahagip ni Mang Luistro ang mga tingin ni Ginang Matilda at tila nangislap ang mga mata nito. Umakyat sa batok niya ang kakaibang kaba. Hindi niya iyon may paliwanag. Gusto sana niyang kalabitin si Tatay Delfin kaso natakot siya at kaharap nila ang mag-anak. Tumanggi ang magkaibigan sa alok na doon sila matulog sapagkat kinakailangan silang makauwi. Pagmamayabang nila na matatapang sila at walang kinatatakutan kahit pa mga ipis o daga o ahas. Napatawa ang mag-asawa pero pinilit pa rin sila ng mga ito na maghapunan sa kanilang tahanan. Doon pa lang sila pumayag kaya lalong nagalak sa kanila ang buong mag-anak. Lumipas ang ilang minuto at may kumalabog ng malakas sa likod bahay. Tila mayroong bumagsak na malaking bagay sa lupa. Napuno ng kuryosidad ang magkaibigan kung anong nangyari sa likod bahay at kung anong bagay ang nagdulot ng ingay. Ngumisi si Ginoong Matyas at sinabing wala silang dapat ipag-alala. Posibleng mayroong ibinagsak na karne ang alaga nilang aso. Nagpaalam na muna silang mag-asawa, pati si Sheila, sa magkaibigan pati kay Imelda upang asikasuhin ang pagluluto. Nakahinga naman ng maluwag si Tatay Delfin at Mang Luistro at hinayaan nilang makabalik sa likod bahay ang mag-anak. Naiwan silang tatlo sa may sala na nagkukwentuhan. Hindi nagtagal ay nakaramdam si Tatay Delfin ng pagtawag ng kalikasan. Hindi niya na iyon may pagkakaila. Tinanong niya kay Imelda kung saan matatagpuan ang palikuran. Itinuro niya dito ang palikuran. Nakahiwalay pala iyon sa kanilang bahay at nasa tagiliran ng likod bahay sa gawing kanang bahagi. Nagpasalamat si Tatay Delfin at kaagad na dumiretso sa pinto sa may likod bahay. Lumabas siya at nakita niya sa di kalayuan ang mag-anak na abala sa paglalagay ng mga rekado sa isang umuusok at malaking kawa. Hindi niya makita kung anong klaseng rekado iyon sapagkat nakaharang ang mag-anak na naghahalo sa kawa. Sumagi sa isip ni Tatay Delfin na kailangan nga pala niyang umihi kaya pumasok siya sa palikuran. Malinis naman sa loob at pagkatapos niyang makaraos ay kaagad siyang lumabas. Balak niyang lumapit sa mag-anak at alamin kung anong klaseng putahe ang kanilang niluluto na mukhang mabango ang amoy. Nang maisarado na niya ang zipper ng kanyang pantalon ay kaagad niyang natanaw na walang takip ang kawa. May mga hinahalong gulay ang mag-anak. Naningkit ang mga mata niya at pagkatapos ay nakaramdam siya ng kilabot noong rumihistro sa isip niya kung anong bagay ang gumagalaw habang naghahalo sa kawa si Ginang Matilda. Kahit medyo napapadilim na noon ay naaninag pa rin ni Tatay Delfin ang nakikita niyang ulo ng tao, gayon din ang mga putol-putol na kamay ng mga tao. Napatakip ng bibig si Tatay Delfin, ganoon na lang ang kaba sa kanyang dibdib. Naisip niya nga, pamilya ng mga aswang ang pinuntahan nila. Si Mang Luistro ay posibleng walang kaalam-alam na aswang si Imelda at kung magtatagal pa sila sa bahay na yun ay siguradong silang dalawa ang idadagdag na pansahog sa kanilang putahe. Kinapaka pa ni Tatay Delfin sa kanyang bulsa at meron siyang nakuhang ilang piraso ng kalamansi na hindi nagamit na pampiga sa kinain niyang pansit noong umaga. Patakbo siyang pumasok sa loob ng bahay at inabutan niyang sinusubuan si Mang Luistro ng suman ni Imelda. Sumagi sa isip niya na gumamit ng pangyayanggaw ang mga aswang sa pamamagitan ng paglaway sa pagkain upang makapanghawa sa mga tao. Sinaway ni Delfin si Imelda at mukhang napataas pa ang boses niya. Nagulat din siya sa kanyang inasal. Hindi niya iyon sinasadya pero huli na ang lahat sapagkat ibinabana ni Imelda ang suman. Napakamot sa ulo si Mang Luistro at tinanong niya kung anong nangyari kay Tatay Delfin at bakit biglang parang uminit ang ulo nito. Umisip ng kung ano-anong dahilan ang sinabi ni Tatay Delfin para lang mapapayag si Mang Luistro na umalis na sa bahay na yun. Pautal-utal at namumutla siyang palingon-lingon sa may gawing likod bahay at baka biglang bumalik ang mag-anak. Nataranta si Tatay Delfin kaya hinila niya na si Mang Luistro
patungo sa isang tabi, malayo kay Imelda. Napatayo ang kaibigan niya at naiiritang nagtanong kung anong problema. Pabulong na inilahad sa mabilisang paraan ni Tatay Delfin ang mga nakita niyang bahagi ng katawan ng taong niluluto sa kawa ng mag-anak. Ipinagdiinan niyang aswang ang buong pamilya ni Imelda, kaso ay ayaw maniwala ni Mang Luistro. Hinikayat siya ni Tatay Delfin na umalis na sa bahay na iyon. Nakipagtalo pa sa kanya si Mang Luistro hanggang sa may 3 figurang lumitaw sa kanilang likuran. Naramdaman nilang dalawa, kaya unti-unti silang lumingon at napasigaw sila nang makitang nanlilisik ang mga mata at nakabungis-ngis ang mag-anak sa kanila. Patakbong lumayo ang magkaibigan, gayon din kay Imelda. Dali-daling dinampot ni Mang Luistro ang gitara mula sa lamesa. Nagkalakas ng loob si Mang Luistro na magsalita. Tinanong niya si Imelda na bakit hindi nito sinabi sa kanya ang totoo, at kagustuhan pa yata nitong ipain silang magkaibigan para sa kanilang pamilya. Nasaktan ng lubusan si Mang Luistro. Inamin niyang malalim na ang nararamdaman niya para kay Imelda, kaso ay wala na siyang tiwala dito. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Imelda at humingi siya ng tawad kay Mang Luistro, kaso ay sumabat si Tatay Delfin. Inilabas niya ang kalamansi. Sa pagkakataong yun ay umurong ang mag-anak at kita ang mga takot sa kanilang mga mata. Sinabi ni Tatay Delfin na hayaan na sila ni Imelda na makaalis sa kanilang bahay. Hindi siya ang babaeng nararapat sa pagtsatsaga at pagmamahal ni Mang Luistro. Mukhang tinamaan si Imelda at halos hindi siya makapagsalita, pero patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha habang nakatingin kay Mang Luistro. Sumabat sa usapan si Ginoong Matyas at sinabing walang karapatan si Tatay Delfin na pagsalitaan ng masasama ang kanyang anak. Akmang aatake sila sa mga ito nang humarang si Tatay Delfin habang hawak ang kalamansi. Pero humudyat si Imelda. Pinigilan niya ang kanyang pamilya at pinikiusapang umalis na ang magkaibigan upang maiwasan ang malaking kaguluhan. Matagal bago tumalima ang mag-anak, pero noong pumayag na ang mga magulang ni Imelda na hayaan silang umalis, ay hindi nagdalawang isip ang magkaibigan na magmadaling lumabas sa pinto. Tumakbo sila at manakan-nakang nagkakandara pa. Bitbit pa ni Tatay Delfin ang ilawang gasera. Panay ang paninisi niya kay Mang Luistro ukol sa paghanga niya kay Imelda. Napikon si Mang Luistro at nagkainitan silang magkaibigan. Nagsuntukan silang dalawa at noong makaramdam ng pagod ay sa kanila naisip ang kanilang kasalanan sa isa't isa. Hindi nagtagal ay humingi sila ng tawad sa bawat isa at naliwanagan na rin si Mang Luistro na hindi si Imelda ang babaeng dapat niyang mahalin. Nakauwi naman sila ng ligtas, pero matagal na nawasak ang puso ni Mang Luistro. Malaki ang naging epekto nito sa kanyang buhay. Tumigil siya sa pag-aaral at minabuti na lang niyang magtrabaho. Kahit anong gawin ni Tatay Delfin ay hindi niya magawang pabalikin si Mang Luistro sa pag-aaral hanggang sa sumuko na siya. Lumipas ang maraming taon ay nagtagumpay sa buhay si Tatay Delfin at nakakuha ng maayos na trabaho matapos niyang makapag-aral. Nawalan ng komunikasyon si Tatay Delfin at Mang Luistro, kaya wala na silang nabalitaan sa isa't isa. Bumalik siya sa kanilang lugar at kasama na niya ang aking ina na noon ay buntis. Nabalitaan niya sa kanyang mga magulang na parati siyang kinakamusta ng kaibigan niyang si Mang Luistro. Dahil doon ay natuwa at sumigla si Tatay Delfin. Tinanong niya kina Lolo Alfonso at Lola Delia kung ano nga ba ang nangyari sa buhay ni Mang Luistro sa matagal na panahon na hindi sila nagkita. Kinuwento ni Lolo Alfonso na nagkamalas-malas ang buhay ni Mang Luistro. Matapos na mamatay ang mga magulang nito, ay nakapangasawa ito ng tendera sa palengke, kaso ay matapos ang 2 taon ay namatay ang asawa nito at nagkaroon ng matinding karamdaman. Nagpatuloy si Mang Luistro sa kanyang buhay. Naging mangingisda siya, mangangahoy at maging tindero ng mga kakanina. Hindi nagtagal ay nagkaroon na naman ito ng ikalawang pag-ibig. Kaya lang ay talagang nakatakda na yata ito nga maging biyudo. Namatay ang kanyang asawa at naaksidente sa daan
kung saan nasagasaan ito ng rumaragasang sasakyan. Naging miserable pa ang buhay ni Mang Luistro. Hindi rin siya nabiyayaan ng anak. Subalit nagulat ang karamihan sapagkat noong mga panahong iyon ay mayroong bagong pag-ibig si Mang Luistro kahit na may katandaan na ito. Nagtataka nga ang mga residente sa kanilang lugar sapagkat kahit namamatayan ng asawa si Mang Luistro ay mabilis siyang nakakatagpo ng bagong mamahalin. Biro pa nga ng karamihan ay may asim pa daw si Mang Luistro at mas lalong gumagandang lalaki ito nang tumatanda na siya. Napuno ng kuryosidad si Tatay Delfina kaya naman matapos nilang umuwi sa bahay ni Nanay Carlota at makapagtanghalian ay inihabilin na muna niya kina lolo at lola si Nanay Carlota. Nagpaalam siya sa mga ito upang mabisita ang kanyang kaibigan. Pero bago pa siya makaalis sa kanilang bahay, ay pinayuhan siya ni Lolo Alfonso na lawakan ang pangunawa sa mga malalaman kay Mang Luistro. Biglang naguluhan si Tatay Delfin pero imbis na magtanong ay tumango na lang siya at nagsimula ng maglakad. Binaybay niya ang daan. Mangilan-ngilan na lang ang mga kapitbahay, ang naaalala niya at nakikilala niya. Marami na ring dayuhan at bagong mukha, kaya naman nanibago siya sa paligid. Nakarating din si Tatay Delfin sa bahay ni Mang Luistro. Kahit papaano, naging maayos din naman pala ang bahay nito. Yari na sa kahoy ang bahay at di katulad noong nagbibinata pa sila na gawa sa kawayan at tagpi-tagping sako ang kanilang bahay. Kumatok siya sa pinto at nagulat siya na bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may mangilang-ngilang mangingitim na buhok. May katandaan na rin ito pero makisig ang pangangatawan. Nakilala ni Tatay Delfin iyon bilang si Mang Luistro. Nagkayakapan silang dalawa at hindi mapigilan ng aking ama na mapaluha sa sobrang kasiyahan. Kaagad na pinapasok ni Mang Luistro si Tatay Delfin at namangha ito sa mga kasangkapan sa bahay nito. Ibang-iba sa kagamitan sa bahay ng kaibigan noong kabataan nila. Nagkwentuhan sila at hindi sukat akalain ni Tatay Delfin na kahit papaano ay giginhawa ang buhay ng kanyang kaibigan noong makilala niya ang kanyang naging nobya. Ito ang nagbigay ng swerte sa kanya, gayon din sa kanilang anak na babae. Biglang may dalawang bultong lumabas mula sa isang silid. Nasorpresa si Tatay Delfin nang matagpuan ng isang batang babae na sa tansya niya ay nasa edad 7 at ang ina nito na may kabataan, kay Mang Luistro. Kinilatis niyang mabuti ang babae. Inaalala niya ang pamilyar na mukha nito at noong sumagi sa isip niya ang nakaraan ay napatingin siya kay Mang Luistro na tila humihingi ng permiso na hindi siya nagkakamali ng kanyang iniisip. Ngumiti ang babae at bumati siya kay Tatay Delfin. Nagtaasan ang mga balahibo sa katawan ni Tatay Delfin nang tumalima sa isip niya na ang babaeng nasa kanyang harapan ay walang iba kung hindi si Imelda. Hindi tumanda ang mukha nito at para lang isang sariwang dalaga. Posibleng ang pagiging aswang ay naging daan upang mapanatili nito ang kabataan. Hinarap niya si Mang Luistro at lumabas mula sa kanyang bibig ang napakaraming katanungan kung bakit at paano sila nagsama. Nagkaroon pa sila ng anak sa kabila ng pagiging aswang ni Imelda. Bumuntong hininga si Mang Luistro at isinalaysay niya kay Tatay Delfin ang buong katotohanan. Ayon sa kanyang kwento, nagkita silang muli ni Imelda matapos ang 1 taon noong namatay ang kanyang ikalawang asawa. Nasundan pa ang kanilang pagkikita at pinatunayan ni Imelda na hindi siya katulad ng dating kumakain ng karne ng tao. Napatay ng mga residente ang kanyang pamilya at natuldukan ang paghahari ng mga aswang sa pamayanan. Nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi susunod sa yapak ng mga magulang at gusto rin niyang bumalik ang tiwala sa kanya ni Mang Luistro sapagkat ito ang kanyang unang pag-ibig na kahit kailan ay walang ibang pwedeng pumalit sa puso niya. Matagal bago siya natanggap ng mga residente, gayon din si Mang Luistro. Pero unti-unti ay nakita niya na may katotohanan ang mga sinasabi nito. Mga hayop ang kinakain ni Imelda at hindi niya hinahayaang maging katulad niya ang kanyang anak.
Nahirapan si Tatay Delfin na tanggapin at ilagay sa kanyang isip ang lahat ng mga revelasyon ni Mang Luistro ukol kay Imelda. Pero may isang bagay ang gumugulo sa kanya. Pilit niyang tinanong kay Mang Luistro kung nahawaan na ba ito ni Imelda ng pagiging aswang at kung kumakain na ba siya ng karne ng tao. Umiling-iling si Mang Luistro at sinabi niyang sinisikap nilang mag-anak na gumawa ng tama upang makapamuhay ng normal. Natuwa naman si Tatay Delfin bagamat hindi pa rin siya masyadong katiwa-tiwala kay Imelda. Pinilit niyang makisama dito alang-alang kay Mang Luistro. Inalok siya ng mag-asawa ng magmeryenda subalit hindi siya uminom o kumain ng meryenda. Mas minabuti na lang niyang makipagkwentuhan. Nabanggit niyang isinama na niya ang kanyang asawa sa kanilang bahay pero hindi niya sinabing buntis ito sapagkat mag-aalangan pa rin siyang pagkatiwalaan si Imelda. Sumapit ang hapon at nagpaalam siya sa mag-anak. Inimbitahan niya si Mang Luistro na pwede itong bumisita sa kanilang bahay. Mahingiting sumilay sa mga mata nito at nagawa pang kumaway-kaway ng anak nitong si Isabela. Nakaramdam ng kurot sa puso si Tatay Delfin habang pinagmamasdan si Isabela. Kamukhang kamukha ito ni Mang Luistro. Masaya si Tatay Delfin sapagkat nagkaroon ng anak ang kanyang kaibigan. At kung totoo nga natagpuan nito ang tunay na pagmamahal kay Imelda, ay makokontento na siyang magtiwala sa mga ito. Lumipas ang ilang araw at namasyal ang aking mga magulang. Meron silang nakasalubong na isang matandang babae. Pagkalagpas ng naturang babae ay sumakit ang tiyan ni Nanay Carlota. Inalalayan ni Tatay Delfin ang aking ina at mabilis niyang nilingon ang matandang babae. Napakabilis nitong naglaho. Hindi nagtagal ay nawala ang sakit na nararamdaman ni Nanay Carlota. Naisip ni Tatay Delfin na posibleng aswang ang nakasalubong nila at meron pa palang ibang aswang na nasa pamayanan nila maliban kay Imelda. Kaya naman na makabalik silang mag-asawa sa bahay ay nagtungo siya sa kakilala ni Lola Delia na magaling na manggagamot. Humingi siya ng tulong dito. Nabanggit niya ang tungkol kay Nanay Carlota. Gayon din sa matandang babae na kasalubong nila kung kaya't binigyan siya nito ng mga pangontra laban sa aswang upang hindi makalapit sa kanyang asawa ang aswang na ito. Nung araw din na iyon ay naghanda si Tatay Delfin ng mga kagamitan sa buong kabahayan. Kaya naman napanatag ang kalooban niya. Pero sa mga sumunod na araw ay nabahala siya ng kumulo ang naturang lana na ibinigay sa kanya ng manggagamot. Katanghali ang tapat noon at lumabas siya ng bahay. Natagpuan niya ang mag-anak ni Mang Luistro. May dala si Imelda na minatamis na kakanin. Pinapasok sila ni Tatay Delfin subalit hindi magawang makapasok sa loob ng bahay ni Imelda noong makita niya ang nakabaliktad na walis tingting sa may pintuan. Nanlamig ang butil-butil na pawis niya at medyo sumama ang kanyang pakiramdam. Inabot na lang niya kay Tatay Delfin ang minatamis na kakanin at nagpaalam na muna si Mang Luistro sa kanyang kaibigan upang ihatid sa kanilang bahay ang kanyang mag-ina. Nagpasalamat na lang si Tatay Delfin at naisip niyang aswang nga pala si Imelda kaya hindi nito kaya makapasok sa kanilang bahay. Nag-alangan siyang tikman at ipakain sa pamilya niya ang minatamis na kakanin na ibinigay ni Imelda sapagkat hindi pa rin siya nakatitiyak kung hindi talaga sila nayanggaw nito. Hindi pa man panatag ang loob niya dito ay hindi ibig sabihin noon ay iiwasan na niya si Mang Luistro. Pinapahalagahan pa rin niya ang kanilang pagkakaibigan. Kinagabihan ni hindi makatulong si Nanay Carlota. Pabaling-baling siya sa kama at tila humihilab ang tiyan. Nagising si Tatay Delfin nang marinig ang malakas na kalabog sa bubong ng bahay at mayroong humihinga mula roon. Bumangon siya at nilabas ang kanyang kakahasang itak, gayon din ang buntot pagi. Sinenyasan niya si Nanay Carlota na noon ay nagising din dulot ng ingay sa may bubonga. Sinabihan niya itong manatili sa silid at magrosaryo. Tumalima naman ang aking ina at pinayuhang mag-iingat ang aking ama. Lumabas ng silid si Tatay Delfin at nakita niya sina lolo at lola na nasa labas ng pinto. Nagising din pala ang mga ito sa malakas na kalabog sa may bubong ng bahay.
Pinag-usapan niyang bantayan ng mga ito si Nanay Carlota habang sinisiyasat niya kung ano mga nasa bubong ng bahay. Matapos nun ay lumabas siya ng bahay at umakyat patungo sa bubong. Doon ay nakita niya ang matandang babaeng nakatuwad. Sinigawan niya ito at pinagmumura. Naalerto ang matanda at humarap sa kanya na namumula ang mga mata. Buwaghag ang makakapal na malaalambring mga buhok at matutulis ang mga kuko. Pasugod siyang lumapit dito, hawak ang buntot, pagi at itak. Subalit mabilis itong nakailag at lumundag pababa ng bahay nila. Hindi niya na ito naabutan sapagkat nag-anyong itim na pusa at naglaho sa kadiliman. Simula noong gabing yon ay naging palaisipan na sa kanya ang matandang babaeng aswang. Pero nakasisigurado siya na hindi iyon si Imelda at posible nga na nagbago na ito para kay Mang Luistro. Subalit noong lumabas si Tatay Delfin ay nakasalubong niya ang tsismosang residente at nalaman nila ang nangyari kay Nanay Carlota. Hindi lamang pala siya ang gustong biktimahin ng aswang kung hindi ang iba pang mga buntis sa pamayanan. May 3 na pala itong napatay at ang masaklap pa ay pinaghihinalaan ng mga residente ay si Imelda, ang naturang aswang. Ipinagtanggol ni Tatay Delfin si Imelda. Sinabihan niya ang mga residente na huwag basta-basta magbibintang hanggat walang matibay na ebidensya. Subalit ayaw maniwala ng mga tsismosa. Kaya lamang daw niya nasasabi iyon sapagkat gusto niyang pagtakpan ang kanyang kaibigan. Ayaw mapaaway ni Tatay Delfin, kaya minabuti na lang niyang pumasok sa loob ng bahay. Nangangamba siya sa kaligtasan ng kanyang kaibigan, pero mas inuna na muna niya ang seguridad ni Nanay Carlota kung sakaling bumalik ang matandang aswang. Kinahaponan ay binalak niyang magtungo sa bahay ni Mang Luistro, subalit nagulat silang mag-anak nang makita sa labas ng bahay na nagkakagulo ang mga tao. Maraming tumatakbo na may dalang sulo. Nalaman ni Tatay Delfin na hinuli ang mag-anak ni Mang Luistro at susunugin sila sa bulwagan ng pamayanan sapagkat pinaparatangan silang pamilya ng mga aswang. Nagimbal si Tatay Delfin. Gusto niyang iligtas ang mag-anak ni Mang Luistro, kaya naman ibinili na muna niya kay Lolo at Lola si Nanay Carlota. Balak niya magtungo sa bulwagan upang mapigilan ang mga tao. Nag-alala ang kanyang pamilya pero sinigurado niya na walang mangyayaring masama sa kanya. Dumiretso siya sa paglabas ng bahay at sinundan niya ang destinasyon ng mga taong may dalang sulo. Hindi pa natatagalan ay nakasabay niya ang manggagamot na si Mang Alberto kasama ang mag-asawang Pedro at Perla na buntis rin. Nabanggit pa ni Pedro na hindi si Imelda ang aswang na pumapatay sa mga buntis sa pamayanan. Sa katunayan ay nasaksihan niya kung papaano pinatay ni Imelda ang matandang babaeng aswang upang mailigtas ang mga tao. Gusto nila iyong patunayang mag-asawa sa mga tao upang mapigilan ang pagsusunog ng mga ito sa mag-anak. Lumakas ang loob ni Tatay Delfin sapagkat merong ebidensya na magpapatunay na inosente ang mag-anak. Dali-dali silang nagtungo sa bulwagan at nakita nila na umaapoy na ang mga kahoy na panggatong mula sa paanan ng nakataling mag-anak. Halos madurog ang puso ni Tatay Delfin pagkakita niya sa kahabag-habag na sinapit ng mag-anak ni Mang Luistro. Lumapit sila sa mga tao na patuloy na pagsigaw habang itinataas ang mga sulo. Dumako sila sa sentro na nakaagaw ng atensyon sa mga ito. Nagsalita si Pedro at pinabulaanan niyang si Imelda ang aswang na sala rin sa mga patayan sa pamayanan, kung hindi isang matandang babae. Napatay niya ito kung kaya't puno ng dugo ang kanyang kasuotan. Bukod pa kay Pedro ay meron ding mangangahoy sa gubat ang nakasaksi kung papaano nakipaglaban si Imelda sa kapwa aswang. Sa pagkakataong yun ay dumami ang nagpatunay, kaya napilitan ang mga tao na pakawalan ang mag-anak. Pinagtulungan ni na Pedro at Tatay Delfin, gayon din ng manggagamot, ang ilang kalalakihan na maapula ang apoy at matanggal ang mga taling nakabigkis sa kamay ng mag-anak. Lubos ang pasasalamat ng mag-anak sa mga taong nagligtas sa kanilang buhay. Simula noon ay nawala na ang mga pagdududa ni Tatay Delfin kay Imelda at tinanggap na rin ng mga residente na hindi masamang aswang si Imelda. Hinayaan nilang mamuhay ng mapayapa ang mag-anak.
Hindi nagtagal ay isinilang na ako ni Nanay Carlota at naging magkaibigan sila ni Imelda. Sa kasalukuyan ay namatay na si Mang Luistro pero nananatili sa puso't isipan siya ng aking ama. Hindi matatawaran ang kanilang pagkakaibigan at habang buhay itong sasariwain ni Tatay Delfin hanggang sa kanyang kamatayan. Hanggang dito na lang po ang kwento. Sana po ay nagsilbing inspirasyon ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po.